Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig ay pinamagatang I Give You Jesus ni Janet Pascal sa kanya pong album na I Give You Jesus. Sa umaga pong ito ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Marcos, Book of Mark, chapter 8, verses 31 hanggang 38. No? Ito po ang pagkasabi sa ating pong salin sa Tagalog. 8:31 hanggang 38. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlang araw muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang maghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay ay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para babalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa kanyang mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin niya ang anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Atin pong nabasa, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon sa umagang ito patungkol po sa paglilingkod sa Kanya. My topic for this morning is more than just a game. Maraming nag-iisip ng pagiging Kristiyano ay laro lang, no? Actually, there is a book that says laro ng buhay. But it's not just a game. Kasi sa Pilipinas, pag sinabi nating laro, ibig sabihin, naglalaro ka lang talaga. Kaya nga may kasabihan, naglalaro na, nilalaro pa. Ibig sabihin, para bang hindi ginawang seryoso kasi laro. But when you said the true game of life, it's more on just running the race. It's about being serious with our work with God. Kung atin pong mababasa, it includes death, no? Maging si Jesus Christ, sinabihan niya ang kanyang mga disciples, kung hindi nyo kayang pasanin yung cross, hindi kayo worthy na sumunod sa akin. Pag pinagkaila nyo ako, ipagkakaila ko rin kayo. That's how terrible is the message of the salvation being presented to us. That God said, when you are now a believer, it's not enough to just simply believe. You have to do the work of a believer. Gawin ang trabaho ng isang believer. I believe there are things in our life that we need to consider, we need to think of, we need to bigyan natin ng pansin, no, sa buhay natin. So, ang ano pong ibig ko iparating dito? Ang paglilingkod bilang Kristiyano ay higit pa po sa laro. It's more on going to the church. It's more on clapping your hands in the church. It's serving God. It's giving and dedicating our lives to the Lord. Ito ang pagbibigay natin ng buhay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya doon sa kanyang mga alagad na sinabi niya, kung hindi kayo handa, no, na kalimutan ang iyong buhay, itakwil ang buhay na ito, hindi kayo karapat-dapat na maging anak ko. So I believe God has a purpose and a plan for us about this. He has a plan for us to become a channel, to become an instrument of God, to become to be serious with this game of life. So ano pong ibig kong iparating? Isipin niyo po na ang ating paglilingkod ay higit pa sa laro na iniisip natin, no? It's about dedication and giving our life to the Lord. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating
spiritual truth or biblical truth na pag-aaralan. Sinabi ko po dito, medyo mahaba-haba po kasi ito. Our desire is not just to win the game, but to enjoy them. Minsan, iniisip natin pag naglalaro tayo, kailangan manalo ako, manalo. Pero sa totoo po, pag hindi po kayo nag-i-enjoy sa laro, that game is not really a game. Because game is designed for us to enjoy, not just to win. Kasi yun na po ang itinanim sa isip natin. Pag maglalaro ka, dapat mananalo. But actually, it's not the basis. It should not be the way to enjoy the game of life. It should be a desire to enjoy, not just to win. Maaari hindi ka manalo, pero pag nag-enjoy ka sa laro, that is a good thing. Kaya nga, may librong isinulat din patungkol sa mga laro. Sinabi niya doon, it's a book about the games that everybody wins. Meron palang laro na lahat ay nananalo. Yes, meron pong laro na lahat ay panalo. Kasi madalas nating itinanim sa ating isip, pag maglalaro ka, dapat ikaw ang mananalo. For Christian, winning the game is not having the most toys, but having everyone reach to the other end of the race. Ibig sabihin, pag sinabi nating winning the game, hindi po yun accumulating wealth. It's not becoming, the greatest person in the world, or becoming the famous person in the world, or becoming the greatest person in the world. Yun po madalas ang sinasabi ni iba. Pag ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, ikaw ang panalo. No, hindi po yan. Hindi po yan ang sukatan ng pagiging panalo. Maging tunay na success, hindi po yan ang tunay na sukatan ng tunay na success. Maging ikaw man ang pinakamayaman sa buong mundo, but if you live a miserable life, you are not a winner. You are still a loser. The game of life is not 100-meter dash. It is a marathon. Hindi po siya race of 100-meter dash. Ano po bang ibig sabihin ng race ng 100-meter dash? Ang race po ng 100-meter dash ay kailangan mong pabilisan, kailangan mong maabot agad yung huling dulo ng 100 meter. But it's a marathon. It pertains to to continual effort to work. Because the game of life is not won by fast, but by persistence and endurance. Ang pagpapatuloy lang po ang pinakasusi ng pagkapanalo sa larong ito. Lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. There are times that we have to bear our cross. Sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, He made it clear that artificial victories in the game of life don't count for much. What really counts is what's done for the Lord. It's what counts much. Kung halimbawa, iniisip natin na ang accumulation ng mga bagay na ito will give us more satisfaction or more, more victories, no, it's not. Hindi po mali ang yumaman, hindi po mali ang magkaroon ng mga resources, hindi po mali na magkaroon ng malaking bahay. But the question is it the real game that the Lord is asking for us? Is it the real victory that we are aiming for? The real victory po na kailangan natin kunin is to be with the Lord, to work for the Lord, for the greater work, and for the greater cause. Another point po, Paul remind us that he finished the race and lay aside every weight that keeps him from running. Itinabi ni Paul, ano man yung nagpapabigat sa kanyang pagtakbo. Itinabi niya yung mga bagay na hindi naman mahalaga sa kanyang pagtakbo, and he keep on running. Another point po na gusto kong banggitin before I will end. Cast away weights of sin, guiltiness, and problems, and take up the cross of Jesus and follow Him. Ibig sabihin po, kung mayroon man tayong mga nagpapabigat sa ating pagtakbo, cast that away, and let the cross of God be bared, and let us take this cross and follow after Christ. God bless po at magandang umaga sa ating lahat. What salvation's done.